Hindi ako nakapag-gym today eh. Kainis. Ayun. Sino... Ayan. Ayun lang. Ano bang mga maiinit na chika ngayon? Ano bang mga maiinit na ano? Mapanira ng plano ang malakas na ulan talaga. True, I know. Ayun. Eh, grabe nga eh. Sobrang... Ay, na parang mag-ikot dito sa... Kasi bahain rin pala, may mga parts din pala ng Bacolod na bahain. Ayun. Kailan kaya yung election ng Japan? Kasi may polarization sa kanila dahil sunod-sunod na rally. Talaga ba? Actually may ano sa kanila, may mga malakas yung parang normally Japanese are not very reklamador. Kumbaga parang hindi sila nagko-complain talaga sa government. They generally trust their government, yung mga Japanese. Pero nung nag-pandemic, marami akong narinig ng mga Japanese that are not happy with the way their government handled the pandemic, yung mga ganon-ganon. Ayun. Mainit chika sa Gilas, ayaw pa kasi bumaba ni Chot, laging talo Gilas. Actually, sa totoo lang, no, to be fair naman kay Chot Reyes, to be fair sa kanya, hindi naman sinasabi na ngayon wala na talaga siyang kwenta. I think Chot Reyes should understand that, sir, na-figure out na po kasi yung coaching style nyo. Wala na po kayong maibuga. Wala na po kayong maibigay sa Gilas. Kasi kung ano po yung alam nyo sa basketball, kung ano po yung diskarte nyo sa basketball, na ibigay nyo ng lahat. So, yung mga kalaban natin, aware na sila sa capabilities mo. 'Di ba? So, yun. So, sana na siya, ibigay niya na sa iba yan. I mean, anti-Western. Talaga, really? Teka. May post si James Dicken regarding dun sa nagkasa ng baril. Hi, Al Franco. Bakit nawala yung live mo, Ma'am Joey? Paano nawala? Nag-end live lang ako kasi ubos na yung baterya ko. Ayan. Ay, maraming salamat. Ayan. Pagka pag nag-send ka pala ng ganyan na gift, magiging part ka ng, magiging part ka ng Team Joey, gano'n. Mano-notify ka. So, ibig sabihin, pag nag-send ka na ng ganong gift sa akin, makaka-receive ka ng mga perks, and that includes yung mano-notify ka pagka may live, yung mga ganong etchos. Ayun. So, if you want to be notified, pag nagla-live, kailangan mo mag-send ng ganitong gift. Ayan, yung puso na yan, ganon. Yun. Yun yung sabi sa akin ni TikTok. Nasabihin ko daw pagka nagla-live ako. Dapat talaga si Coach Tab, yung Ateneo, kaya sumabay sa PBA dahil magaling mag-coach. May nangyari dyan kay Coach Tab, kaya hindi siya nag-qualify, kaya hindi siya inalaw na maging coach. Di ko na kasi nasundan masyado kung ano nangyayari sa basketball scenes after nung Jimmy Alapag Gilas, Pilipinas. Nauta na ako after, nainis na ako. Ayun. Kahit Team USA pagamitin ni Chot, pag siya coach, talo pa. Oo nga wala na siyang maibubuga. Parang, Coach Chot, you really have to give it to someone else. It's not working anymore. May napatunayan na siya dati dapat mag-resign na siya. Kasi Rayleigh, I think kung ano man yung alam niya, na-figure out na ng kalaban. So,
wala na. Kailangan na talagang mag-revamp. Kailangan na talagang magbago. We need someone na mas dynamic yung coaching. Someone who can, someone who can utilize our players and their full potential. Ayun. Yung alam ni Chot ISO, which is pinaglumaan na yan. Sabi sa Karambola, basa na yung style natin kasi NBA. Europe is different. Iba na talaga yung iba talaga ang European basketball. Ibang-iba talaga siya sa American basketball. Yung Jimmy Alapag era, na mayagpag yung Gilas, pero outdated na coaching niya. Pero kasi talaga iba rin talaga yung players noon. So, kumbaga parang, sige, sabihin na natin na some credit to Coach Chot. Some credit should be given to Coach Chot. Pero, wala parang, tapos na. Kaka-start lang po. Yes, kaka-start lang naman. Ayun. Coach Chot Reyes coaching is not for game under pressure. FIBA basketball is fast-paced at na pressure. Kaya yung mga player ni Coach Tab nasa Japan at Korea naglalaro ngayon. Gagaling, Ako feeling ko kasi, nung nagkaroon ng issue dyan tungkol kay Coach Tab, na politika ng bonggang-bongga yun si Coach Tab, Baldwin. Kasi dapat siya talaga yung long-term coach ng Gilas. Supposedly siya talaga yun. For some reason, basta tinamad na rin kasi ako i-follow nun, nabwisit na rin ako sa Philippine basketball scene. Tapos nairita na rin ako nun kasi yung basketball team natin laging nai-involve sa sapakan. Nawala na talaga ako ng gana. Ayun. Team USA head coach Steve Kerr, backup coach Eric Spo, Tyrone Lue, puro underrated. Kaya box out lang nila si Clarkson na sobrang mahal. Mahal ng learning experience natin. Kasi si Coach Shot, core member raw ng SBP. Oo. Ano yan eh? Paboritong magkakanang kamay kasi yan ni Manny Pangilinan eh. Super talaga. Super very talaga si Coach Chot. Very close sa mga executive and decision makers. 200k naman daw yung suit ni Chot. Oo nga eh. Natawa sa isang comment, if you can't perform, japorm. Diba? Ayun, a very, very fashionable learning experience. Kakaloka. Ayun lang. Of course, yung iba yung nagsasabi kasi na, kasi lagi natin ginagastusan ng lagi natin ginagastos. Actually, ang gastos naman sa basketball, most of it are coming from private funds. Ang nagpa-finance ng mga basketball training, yan sila, Ramon Ang, si Manny Pangilinan, ganyan. Usually sila naman talaga dyan. Yung nagbibigay ng allowance, nagbibigay ng ganun. Pero, ang kapalit kasi nun, kumbaga, pag sila yung naggumastos sa training, ang kapalit nun, sila rin yung nagdidesisyon for the team. Ayun. Ang motto nila is puso, stop na support. Hindi ba dapat utak, isip? Sabi ni Raymond. Kasi, nobody is expecting them to perform. Pagkatapos, nung nag-FIBA Asia ng 2013, natalo natin yung natalo natin yung South Korea. Pagkatapos, nawala, labas ka lang Juro, tapos pasok ka ulit. Pagkatapos yun nga, natalo natin yung eventually natalo na rin natin yung Iran. Diba? Ang sad part lang during the time na, 'di ba, may ibang organization na mahawak before SBP, yung basketball was not really centered in Manila like the UAAPs and the NCAA schools. Like
there are a lot of talents in the provinces that they bring in. But when SBP took over the federation, ayun, puros na Manila-centric yung mga Oo. players. Like, we could never find, James Yap na. Nawala yung grassroot program to get players. Actually, yun yung problem, yun yung difference kasi natin kumpara sa ibang mga sports development program. Dapat yung sports development program talaga, grassroot talaga siya. You get the best of the best. You get the best of the best talaga. That is that is the logic behind palarong pambansa. Ganon. Kasi yung mga nagpa-participate sa palarong pambansa, lahat talaga ng eskwelahan sa buong Pilipinas, merong mga regional meet, division meet, merong mga 'di ba, hanggang sa eventually makalaro sa palarong pambansa. Yung palaro talaga, it really needs to be reinforced. Kasi yan talaga yung diyan talaga manggagaling dapat yung yung mga players core. mo Oo. Core players mo. The saddest part lang ata talaga is yung even the UAAP, it's a school-based competition, and as well as an NCAA, they're already doing imports instead of honing the talents that we have here. Yes. Kasi kahit Even sabihin that, na na dapat dito nga tayo mag-start na Kumbaga parang yung mentality at collegiate, kasi UAAP is very elitist rin di ba? yes, kasi Elitist nakakasad lang siya ba na we really love basketball kahit maliit tayo. And that's something now no one will never parang understand if you are not a basketball fan. Oo. Ano sinasabi ni Ano yung pinoproblema ni 6'7"? Asa si 6'7"? Ayun. Teka, Seth, di ba nasa Cebu ka ba? Or nasa Davao? Nasa Davao Davao po. Oo. Davao. Act teachers daw, Ma'am Joey. Hindi, wait lang, ang tawag dito? Gusto kong pag-usapan yung Anong nangyari dun sa, yan? Pasigarbo? Pasigarbo sa Sugbo? Ay, yun sa Cebu yun ate? Oo, sa Cebu. Parang while I think Mandaue ata yun na nagperform, yung sound system is para nag-stop siya in the middle, tapos start na naman, tapos stop na naman. Parang there are a lot of technical issues. And then ayun, kumuda si lola mo. Nagbugbog daw si Gwen Garcia. Normal. Ay. Grabe, nakakaloka siya. Hindi lang Mandaue, maraming municipality. Recto kasi siya, provincial event siya, di ba? Lahat po talaga, sa Cebu kasi is sila, masyado silang intact. Unlike sa Davao is really separated na when yung last governor, which is yung tatay ni Digong, nagwatak-watak na like grab na ng mga other families, but for Cebu, talaga sila. Oo. Kasi nakakaloka dito kay Gwen, di pumalpak-palpak nga yung sound system nung event, nung Pasigarbo sa Cebu. Pumalpak-palpak. So, ang dami nag-complain sa kanya ng mga teams na, nag-practice sila ng bonggang-bongga, pagkatapos di sila nakasayaw, ganyan-ganyan. I mean, hindi lang sa Mandaue nangyari ang tech fails, also sa other municipalities. Yes, other municipalities. Actually, Recto, parang madaming insidente. Kasi eto nga, so nagreklamo sila. So ngayon, parang nag-explain to si Gwen Garcia, si Governor Gwen, na hindi yun kasalanan ng mga performer, ganyan. Tapos nagalit siya, pinahiya niya yung nagpatakbo ng sound system. May-ari talaga. Oo, sabi niya, si Alabarca? Sabi niya, ikaw, Alabarca, hindi ka na makakakuha ng kontrata. Lahat, buong Cebu, I will blacklist you. Ganyan. Pinahiya niya na ng sagad sa,
Alberca. Mm. Thank you, Rector. It's bad taste. Oo. Tapos parang, alam ma'am, Kasi ang tawag namin sa mga Bisaya niya natin Joey is takluban mo na gitakluban nimo og kaldero ang tagiya, which is parang inaob mo yung kaldero nung may-ari. Kasi by announcing that, it means other people or other businessmen might be hesitant to deal business with them. And paano na lang yung mga tauhan niya, which hindi, is I mean, there's no, parang, unang-una, bakit ba nagkaroon ng technical difficulty, di ba? I think ang na ano ko, ang na-sense ko sa kanya is it seems like someone is nagsasabotahe sa kanya, which is isa lang naman ang kaaway niya sa Cebu at the moment, which is si Rama lang naman. Oo. So I think that's Ito, Seth. Meron ako nasagap na ano kasi dito, na balita dito. Yun nga yung sinabi niya, di ba? Parang sinasabotahe siya, eme. Di ba nagagaganon nga si Governor Gwen? So sabi niya, sinabotahe siya, kineme, ganyan. May isang nag-post, pinost ko yun sa Facebook ko eh. Teka lang ha, kunin ko yung ano, wait. Hindi lang ako pa nagtatype ako. Yes, conspiracy lang yung sabotage issue niya, nag-assume lang siya. Parang OA yung sobrang OA nung conspiracy kineme niya. Ngayon, merong nag-post, sabi niya, ikukwento ko lang yung totoong nangyari ha, sabi niya gano'n. Pero ito kasi, hindi mo rin masabi kung, I mean, it's just a post. Hindi rin naman ako makapag-vet kung nagsasabi ng totoo yung tao o hindi, ganyan. Pero ito yung post nung guy. Ang pangalan niya ay J.R. Sarmiento yata. Teka. Pinatranslate ko na to sa pinatranslate ko sa kakilala kong Bisaya. JP Sarmiento. Ito si JP Sarmiento nag-post. Doon sa post niya, ang sabi niya ganre. Sabi niya, ito kasi nangyari dyan. Days before ng event, repair na, ganyan. So ngayon, yung sounds nila, kasama doon yung mga LED lights, yung stage, yung pagbuo ng stage. Kumbaga parang sila yata yung sumagot nung, kumbaga sound system and audiovisual sila. Ganon. So ngayon, day before ng event, pinalipat daw ng provincial government yung stage. Ayaw daw nila yung stage doon sa pwesto. Yun, na-dry run na nila yun, na keme-keme na nila, ganyan. Naayos na nila ng bonggang-bongga. So ngayon, since naayos na nila yun, day before, parang in-insist ng provincial government daw na ilipat yung stage to another location. The same area pa rin, pero yung pwesto babaguhin. Eto na nga. Sabi ni ganun, syempre kung ililipat mo yung stage, babaklasin mo lahat ng wirings na nakabit na namin. At hindi kaya ng one day, babaklasin mo lahat ng wirings at ikakabit mo ulit. So, nung nakabit namin lahat ng wirings at nung there was really no time for us to do a dry run. Base dun sa bagong setup ng stage. So kaya nung araw na yon, nung nagkaroon na ng mga performance, hindi nila talaga na-anticipate yung mga errors, ganyan. Kasi hindi na nila na sound check. Wala nang time para i-sound check. Kasi nga, yung sa sounds nila, aside from of course the sound itself, sabi nila, ang dami namin ikakabit doon, mga lights, mga LED, mga kung ano-ano, ganyan. Hindi talaga sapat yung one day na binigay sa amin na, sabi niya, unang-una, nabuo na namin yan. Pagkatapos, one day before ng event, pinapalitan ninyo yung location ng stage. Ganun. So, hindi sila nakapag-dry run. So, nag-ano-ano ngayon. So, ibig sabihin, kasalanan ba yon noong nag-setup ng sounds? Kung na-setup naman nila prior, ito na palang provincial government ang ganun bali yung sinasabi nito ni JP Sarmiento. So parang sinasabi niya, wala man lang bang rehearsal. Nakapag-rehearsal successful, eto nga, nakapag-rehearsal gamit yung old setup. So nung bagong setup, dahil pinabaklas nga yung stage, pinalipat sa ibang pwesto, nung nilipat siya sa bagong pwesto, hindi na nakapag dry run. Wala na raw time na magkaroon ng dry run.
Kasi nga, one day before lang sila sinabihan na ilipat yung stage from point A to point B. So they have to backlast everything. Kasi madami masyadong participants. Like 40 ata yun. Oo. Miss Joey, what is your opinion regarding plan ng kalaban for impeachment kay VP Sara? On what ground? Pagkatapos, meron ba silang makukuhang boto? Eh kung makabayan black lang naman yan, huwag natin pag-iintindihin yan dahil ilan lang naman sila dun. Alam mo, ata may feeling ako dyan eh. Feeling ko nag-ready lang yan sila Franz Castro for election. Fundings lang yan. Nangingi lang ng funding. Ano nila soundbite. Ayun. Kasi pag pupunta sila ng Europe, anong 8% nila? Anong nagawa mo dun? Oo. Nag-post po ang anak na DJ na people are blaming his father daw, kahit it's not his father's fault. Sino yung anak, Jerry Boy? What is your opinion po about pagtaas ng bilihin? Should we blame the president? No. Hindi po natin maibi-blame ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil lang sa isang tao. Okay? And let's stop that kind of attitude po, na pag tumaas ang bilihin, i-blame natin sa isang tao. Wala pong isang taong may control sa presyo ng bilihin. Even if successful ang setup, there are still factors sa live set na mahirap i-troubleshoot. Mm-mm. Buti may pinaka-cancel nila registration ng Gabriela Aki. Ano po sa inyo sa Monterrasas sa Cebu na super trending at maraming bashers ngayon? Ano yung Monterrasas de Cebu? Yan yung project ng firm ni Slater Young. Parang gayahin niya ata nila yung parang sa Greece. Kineme, yung gano'n. Bakit naman? Kasi parang hindi siya sustainable and I think may reklamo na with the Skypad na project ni Slater kasi parang bumabaha raw somewhere in that area because of that structure. Okay. Hi, Weki. Oy, nabuhay si Weki. Oo nga eh. May napukpok ba na mic si Mama Gwen? Ito nga si Quols. Meron daw talagang sinaktan sa backstage. Merong kaaway na doktor tong merong kaaway na doktor to si Governor Gwen. Pagkatapos, yun nga, ang dami nga nagsasabi na meron nga raw siyang sinaktan. Nanggigil talaga. Alam mo naman si Mama, di ba? Mahilig rin manggigil talaga siya. I think dagdag din yun sa factor ate na nandun madami masyadong national figures. Oo. Feeling niya napahiya siya. Oo. Kasi lalo na, very important kay Gwen yung mga ganyang bagay. Biruin mo, nandun yung First Lady, nandun si Inday Sara, sino pa ba yung mga nandun? Mga big shots yung mga nandun eh. Oo. Nandun pa kasi TP eh. Medyo lang ako kay TP. Medyo taas lang yung kilay ko kay TP. Kasi may nagtanong dun sa page niya. Di ba umatan si TP nung event? Ay, andun pala siya. Andun si TP, oo. Andun si TP. Hindi ko na siya pina-follow eh. Si TP, ayaw mo na. Oo. Simula nung medyo, for me, carry lang na, before kasi nung medyo DDS pa siya, may tira siya kay Digong, tapos may praise siya kay Digong, which is totally fine because that's how we think and that's how we should think. Pero ngayon kasi puros na papuri, wala, parang lang talaga siya, attack dog. Actually, apologies na yung page ngayon. Oo. Ayun. Sobrang na rin. Actually, I couldn't even watch his entire live anymore. Parang, hindi ko na rin kasi ito kagaya nito ha. Yung live kanina ni TP is about doon sa galit na galit si Gwen. Ganon. Eh di meron niyang mga allegations kay Governor Gwen na nanakit daw siya because of sa pasigarbo sa Sugbo. Ganyan. Nanakit daw siya. Pagkatapos parang may nagtanong kay TP doon na parang
TP, I mean, if we're going to look at the video alone, ha, yung nagtatatarang dun si na parang, sasabotahin niyo ako. Yan na, sasabotahin niyo ako. Ikaw, It's really rage. Oo, rage talaga, ganyan. Pagkatapos ang comment lang ni TP, tawang-tawa daw siya. Parang talaga ako doon na parang, ay, TP, talaga? Masyado nang halata. Normalize natin yung ganyang behavior, TP. Talaga ba? Diba? Na parang yung sa akin, parang, this what happens when you become too close doon sa doon sa... When there is money as well. Eme. Ha! Ayun. So, yun, may nagtanong sa kanya, sabi, TP, anong reaction mo nang mapamura si Gov Gwen dahil sa sound system? Ganyan. Tapos sabi niya, tawang-tawa. Yun lang yung comment niya. And then, dun sa page ni TP, ang dami pang question dun sa nag-comment na yon na parang, ano ba naman yan? Ang liit na bagay niya yan. Parang, di ba yung ganyan. Ang hindi pong maliit na bagay na meron pong governor na gustong mag-blacklist ng isang supplier right there and then without process. Very dictator. Putang ina nyo, yun lang sa anak mo di ba? Pinaimbestigahan nyo pa kahit blatant na blatant. Di ba? Sabi nyo, mag-i-investigate kayo dun sa DDB. O di ba, meron mga ibang kontrata yung DDB, sinuspend nyo lang. Di ba? Ang kapal ng mukha. Parang, medyo umekis sa akin si TP ng bonggang-bongga dun. Ayun. Sobrang hindi ako parang, sabi ni SLN, TP flew too close to the sun and his principles burnt. Yes. Ayan. Tawang-tawa siya, inambahan ng palampasin namin. Actually, medyo talaga ako doon, na parang, what is this all about, TP? What happened to you, TP? Yung ganon. Kahit naman nung election, I think si TP kasi yung tipo ng tao na you're definitely not gonna agree in everything that he is saying. Pero because TP is so smart and is so articulate and wala nang makakapag-deny ng katalinuhan ni TP Magaling talaga si TP. Ganyan. Pero yun nga, parang parang pagdating dito sa bagay na to, yung kumbaga, alam mo na, kunwari merong issue, you want to hear what TP has to say di ba? Kahit hindi mo siya ganun kagusto, kahit hindi mo siya ganyan. True. Ganun klase yung personalidad ni TP. Ganyan. So, pero pagdating dito, na talaga ako na parang, uy, si TP, diba? Parang anyari kay TP. Tawang-tawa daw siya. Ganun. And, hindi ko kasi natapos yung live niya. Doon sa part na pinag-uusapan niya yung tungkol doon sa, hindi ko alam kung in-address ba sa mga nanood ng live ni TP, in-address ba niya yung nanakit daw si Governor Gwen. Kasi yun yung allegation Yung JP Sarmiento nag-post. At yung JP Sarmiento, ang sabi niya, no matter how powerful you are, that doesn't change the fact that you are still a public servant. You do not have the right to physically hurt someone, pull their hair, and slap them several times in the back. Huh? So, babae? Oo, sa mga babae yung Bakit? Uli ba? Oo. Pagkatapos, ito pa, Seth, yung meron siyang nakaaway na doktor kasi si Governor Gwen, di ba, she doesn't want to be she doesn't want to follow the the COVID task force protocol doon sa nung pandemic, nung kasagsagan ng pandemic. Di ba, ayaw niya mag-face mask, ayaw niya mga ganun. Sabi niya, huwag niyong pakialaman ng Cebu, ganun. So ngayon, ang tawag dito, tapos di ba yung nagpo-promote siya ng suob, meron siyang group of doctors na nakaaway sa Cebu. Si Dr. Rowena Until nag-escalate na nga yung
uh, nag-escalate na nga na nag-escalate yung away nila and everything, ganyan-ganyan. May mga ano, eto meron siyang pinost na, eto, Last termer eto, ang lola ang niya. pinost niya, Julian Castro, Katrina Joy Ferrer, attested na, yun nga no, na nag-physically, inassault ni Gwen, ni Governor Gwen physically yung ano, yung, meron siyang physically assault nung event na yun. If you're going to look at the ano, the post of JP Sarmiento, ang daming nag-a-attest na nangyari nga yun. I'm not so sure if Ate, mag-exit mo na ako kasi maingay yung keyboard ko. sige. Sige. Okay, Seth. Ayan. Thank you for joining, Seth. Hindi ko alam kung, syempre kung gaano ba katotoo to or whatsoever. Kasi, parang ano rin tayo, tibak-tibak rin tong JP Sarmiento na to eh, 'di ba? Ayun. So, ang daming nagsasabi doon na yun nga. Hindi ko alam kung in-address to ni TP sa live niya, yung kung nanakit si Governor Gwen o wala. But I think it is something that, kung nag-live si TP about doon sa Pasigarbo sa Cebu, that is something that he should talk about. Hindi ko natapos yung live ni TP kasi ano, nagja-justify na siya na nagja-justify kung bakit siya mayaman. In-address talaga. Jerry. So tinapik ni TP doon sa live niya, yung pananakit. Napanood mo ba, Jerry Boy? Kay Joey, tatapik mo din ba yung pulis at siklista? Sige, pag-usapan natin. Anong sabi? Anong napag-usapan? Anong sinabi ni TP tungkol dun sa pananakit? Di na ako makarelate kasi di na ako nanonood sa kanya, sabi ni Gretschy. Actually, yung jowa ko, matagal na rin nag-give up kay TP. Ayaw na rin niya makinig kay TP. Kasi nga parang ang feeling niya, too emotional. Kasi di ba marami rin naman talaga siya naging live no na very emotional si TP. Tapos parang, yun nga, hindi nga raw reasonable yung approach niya on many things. Which is, I have to agree rin naman. Kasi hindi ka naman talaga, hindi rin naman ako talaga agree kay TP sa lahat ng possession niya eh. Ayun. Naging feeling entitled na siya. Naging kagaya nito. 'Di ba? Ang reaction lang niya dun sa nagmumumura raw si Gwen Garcia. Ang reaction lang niya, tawang-tawa ako. Ay! Talaga? Sabay-sabay ko i-follow si TPN sa Kantok Days, nanonood pa ako niyan dati. Oo, ako rin nanonood ako ng Kantok nun. Feeling ni TP is siya lang. May kayabangan talaga si TP. To be fair naman kay TP, aminado naman siya doon na may kayabangan talaga siya. Ayun. So yun lang. Naano lang ako doon na parang, TP, publicly, sinabihan, teka ha, napanood niyo ba yung video? Yung sabi niya, ikaw, Albarca, hindi ka na makakakuha ng kahit anong kontrata sa, paparinig ko sa inyo guys ha. Ayan, red warning na dito sa Negros Occidental. Eto. Kung ni magtingog, basta ang may karon, isabotahe pa. Nagtanong kaswag. Naunsa naman eh. Karon pa ta na kaagian ni, di ba? Pila na ta ka pa si Garbo ng Suko. Basta ang may karon, isabotahe pa.
Tagaan ko ni Mugtingog, dili. Pila naman ni ka pasigarbo sa Subo. Karon pa nami nahitabo. Sobra ra man kaayo ni kadaghan nga mga technical failures. Sobra na nga magduda na malang kaani. Again, I ask the Board of Judges, this is not their dili ni sala sa contingent. This is not the fault of the contingent. If you have any shame at all, Alberca, after this, Ayan, yung I am part na yan. going to forbid any of the towns and the cities to ever get Alberca again. Reading whatever shed of dignity you can have. Wa na gyud. Repeat, please. Once again, Yung dun, kasi sa totoo lang, hindi natin alam baka meron ding basihan si Governor Gwen na sinasabotahe nga, ganyan. Okay, fine. Nandun tayo sa part na sinasabotahe or whatsoever, Pero yung part kasi na parang ikaw, Alberca, ganyan. I will forbid anyone to do business with you, ganyan. Dito sa Cebu, sasabihan daw niya yung mga, mayors and everything, ganyan. Yun yung, uncalled for. Yun yung uncalled for. Pagkatapos, if there is a problem, sana nag-investigate na lang muna siya, gano'n. Kaya pwede siyang magalit. Ako sa tingin ko naman, kung magagalit siya dahil dun sa pangit na sounds or whatsoever, di sige, magalit ka ng bonggang-bongga, magalit ka ng sagad. Pero, you cannot just, parang declare to everyone, oy, ikaw, lahat ng dignidad mo, di ba, uubusin ko, gano'n. Ayun. Yung tech team kasi may problema dyan. Di rin makapag-perform maayos, mga contestant kasi sira yung sound. Sabi ni si, oo nga, yun nga yung problem. That's the real situation, Sim. Nobody's denying that. Yun nga yung reason kaya nagalit si Gwen ganun. Pero, ang hindi tama, yung ipahiya mo at tanggalan mo ng, yun nga yung sabi nga ni Seth kanina na parang itapon mo yung lutuan niya ng bigas altogether. Yung saingan niya. Kasi parang after this, parang wala nang wala nang kumbaga tinanggalan na ng kabuhayan ni Gwen yung sound system company na i-forbid na daw niya yung mga na humawak ng mga events. Eto kasi sa ganung sitwasyon, hindi ba ang at least man lang, ang reasonable way to handle it is to conduct an investigation. Ano ba yan? Bakit? Ano ba nangyari dyan? Bakit ba nagkaganyan yan? Ganon. Ngayon, kung talagang fault yun ng sound system company, di at that point, edi ipaano nyo na sila? Ipa-blacklist nyo na. May reason ka kung bakit siya ipapa-blacklist. Pero yung technical difficulty na nangyari nung araw na yon, na i-blame sa kanila lahat, without knowing what really happened, medyo, that's too much. That's too much. Eto nga, ang explanation nga, noong mga explanation na naririnig ko, coming from the sound system company, pinapalit daw ng provincial government yung stage. Nakaset up na raw yung stage, nakapag-dry run na, nakapag-test na, and everything. Then one day before the event, they wanted the entire stage reconstructed to another location, to another position. So, kailangan nilang baklasin lahat ng wirings na na-set up na nila. And they do not have any time to build the to do the sound test anymore. Yun yung sabi dyan, Sim. So, feeling ko yung part na yun, dapat chinek man lang yun.
intindihin na lang daw si Gwen kasi matanda na baka may... kaso kawawa naman yung sound company. Ayun. Paulit-ulit yung technical difficulties, parang di naman inayos, kaya nagalit din si Gov Gwen. And actually, naintindihan ko yung galit. Wala nang problema dun sa nagalit siya dahil sa bad sound system. It's reasonable. Kasi syempre, you are expecting it to, for them to deliver. You are expecting the sound company to give you sounds, di ba? Wala namang problema dun sa nagalit. Ang point lang is, yung galit kasi niya humantong sa point na very unreasonable na. Ayun, yung parang sabihin niya na kayo Albarca, hindi ka na magkakaroon ng kontrata ever, ganun. I think yung part na yun sumobra talaga siya doon. Grumabe talaga yung kakupalan niya doon. May life factors din kasi na mahirap matroubleshoot lalo na kung di nag-tech run. Yun nga recto. Hindi nga raw sila talaga nakapag-tech run. Dahil nga, one day na lang daw sila, nung pinatayo uli yung stage, they have no time to do it anymore. Ayun. Kaya yun, 'di ba? So ngayon, yung tech company ba, yung sound company ba ang nag-decide na i-rebuild yung stage? Kasi nakapag-rebuild na daw sila, nakapag-build na raw sila ng stage days before, nakapag-dry run na sila, nakapag-test run na sila, na-test na nila and everything. Okay. One day before, they have to dismantle everything and rebuild the stage to a different location. Ayun. So, paano yun, Simp? Sino may kasalanan nun? Kung ganun, kung totoo na ganun yung claim nung tech company, nung sounds company, sino may kasalanan nun? Ang nagpabaklas daw nung stage, provincial government. Ayun. Galit siya, kapal pa ka ng tech team. Sa anak niya, todo tanggol siya. Wag ganun. Ayun nga eh. Tapos, eto nga, Joanne M. Dito nga ako naiirita kay Governor Gwen. Parang, wow, napahiya ka dito, galit na galit ka. Todo aksyon. Tapos, ang reaction niya, lahat ng kontrata ng Alberca, mapatigil. Pero anong ginawa niyo sa DDB? Dapat Gov Gwen, galit ka sa anak mo. Kasi yung anak mo, ang ginawa niya, sinuspend niya yung lahat ng, yung ibang, tinerminate niya yung 49 million na kontrata, tapos sinuspend yung the rest. Diba? Pero, si Gov Gwen, gusto niya, no kontrata at all. Diba? Diba? Diyos me. Jasmine, kasalanan ni BBM ba doon? Last termer kasi si Lola, kaya confident. 3 years of hibernation na naman, then takbo ulit as Gov. Oo nga. Kaya siguro tumotodo na siya, no? Feeling ko kingmaker si Madam, kaya lalong yumayabang. Well, ganun yung tono ng mga salita niya. Ganun yung parang talagang she is saying it as if she owns Cebu. Ganun. Trusted supplier for several pasigarbo, tas ngayon lang nangyari na nag-fail, pinahiya, iban, sabi ni Recto. Ayun nga di ba? Di kaya Ate Joey na may epekto din sa menopause na si... Hoy, tagal niya lang, ilang taon na siya, Diyos Matagal, I'm feeling ko naman matagal lang nag-menopause si Tita Gwen. Ano ba? Hawak niya lahat ng mayors ng Cebu Province, one Cebu, sabi ni Snoopy. Yeah, but that could be the reason why, sa totoo lang, wala man tayong magagawa kung pipiliin ng mga taga Cebu si Gwen Diba? Two choices of Gov lang, Miss Joey. Si Gwen na PR masyado or si Davide na silent committee. Ayun nga Kaya nga parang, no matter how disappointed I am with Gwen or kahit pasabihin anong bad trip ko sa kanya, ano magagawa natin? Hindi ko naman binoboto si Gwen. Ang Cebu, pinipili pa rin lagi si Gwen. Diba? Wala tayong magagawa dun.
Sobrang lakas ba ng One Cebu? Sino malapit niyang kalaban? Osmeña yata. Hindi ko alam. Ano, Durano, Osmeña. Hindi ko sure. Pero parang yung Osmeña wala na. Matagal na nilang ginive up ang Cebu eh. Kung ano ang plan before the event, sana finalo na lang. Sana walang iniba. Rama. Sabi ni Seth. Ha? Mayor lang sa Rama. Oo, mayor. Cebu City, no? Mayor lang. Pero madami sa tiga Cebu, okay lang ginagawa ng gov nila. Ang pangit, pinapahiya yung tao. Ayun nga eh, di ba? So, what can we do with that? Di ba? Kung mismo mga taga Cebu, okay sila sa ganun-ganun ni Gwen. Di ba? Sana hindi sa harap ng madaming tao. Mas yung parang, kunwari, siguro kung tinakot niya, yung tech na parang, oy, it has been recurring several times, can you not fix this? Ganyan. Yung tipong ganyan, I think that's a reasonable demand doon sa sound system, doon sa technical people nung event na yun. Pero yung niya, yung parang ebas niya na, mawala na kayo ng kontrata, diba? Parang sobrang unacceptable naman. Meron din namang fault si Madam kasi siya nag-decide ng mga changes. Pero sa paghugot na... Hindi kasi, to be fair, in character naman si Madam dun eh. Ganon naman talaga siya ever since eh. 'Di ba? Na parang pagkagalit siya talaga, medyo parang uma-acting talaga si auntie na Feeling ko ganun talaga ugali ni Gov. Wala na siyang pakialam sa sinasabi niya sa sobrang inis. Oo. And sabi ko nga, to certain extent, I can understand the galit. What I cannot understand is, you're going to parang, sinagad niya yung galit niya. Yung paghugot niya ng mic, sige, okay pa sa akin yun. Okay pa sa akin yun. Yung naghugot siya ng mic, tas galit na galit siya, ganyan-ganyan. Yung mga ganon. Okay pa sa akin yun. Walang problema yun. Yung part na siya, yung part na ikaw, Albarca, ganyan. That's too much. That's very uncalled for. And then, yun nga, may mga rumors na nanakit pa siya after nung event. Yun, hindi na Sa work ethic, Miss Joey, no question si Lola. Pero medyo emotional lang siya talaga. Tapos 2 to 3 days, sorry na. Ayun nga. Too emotional, actually. Tawang-tawa nga ako, nagla-live sa FB just to retaliate sa mga bashers niya with matching screenshots. Diba nung nagkaroon din siya ng issue nung pandemic, yung merong mga nagre-reklamo, tapos pinahuli niya yung mga basher. Naalala niyo yun? Hindi ko lang masyadong binibigyan ng pansin nun kasi parang feeling ko it's a local issue, pero ganun talaga yung ugali niya. Don't like pa si Garbo, but paglalabanin ang mga festival na unique on their own, medyo divisive, sabi ni Recto. May point. Yun ba yung format niya? Yun ba yung format ng Pasigarbo? O pinahiya niya sa FB Live ang bashers niya with screenshots? Talaga? Kailan nag-start pa si Garbo? Nung nakatira ako sa Cebu, walang ganyan. Diretso sinulog na. Pag tumakbo siya as president, titira ako sa Atlanta City. Sabi 647. Sure ka na ba dyan? Malay mo, manalo yan. Yung doktor ba yan na basher niya? Meron siyang kaaway na doktor eh. Naka-live pa ba siya puntahan? Hindi, kanina pa yata yan. May sinulog na kasi, tapos hiniwalay niya festival ng province. Ang war freak pala ni Madam. Ano talaga siya? Mapagpatol talaga. Parang power tripping na siya eh. She is. Kasi nung pandemic, merong mga nambash sa kanya, pinahuli niya. Parang, diba? Parang sobrang sensitive, ma'am. Yung hinablot niya yung mic na parang tanglag lang.
Mag-ano daw siya, maglilitsyon daw siya ng manok. Pondohan ng provincial government lahat ng towns para festival showcase it may at my own identity daw. Miss Joey, wala ka ng yellow basket, masarap yung matcha. Ay, talaga ba? Sige, lagay ko yung ano ko. Paano ba yan? Teka lang ah. Ayan, nilagay ko na sa yellow basket. Ano yung Zen Kineme? Zen Fiber Emerald, ganyan. Kinukonsum ko talaga siya. Ayan. Ibigay daw na Cebu si Gwen sa lugar. Ibibigay daw sa Bulacan. Ewan ko lang. Medyo maldita rin yung ano rin namin dito eh. Yung congresswoman namin dito eh. Ibibigay daw si Miss Gwen ba? Oo, wag na daw mag-yellow basket, hihina engagement, sabi ni Chinkitan. Ah, talaga ba? Hanggang gov lang si Madam at alam niya yon, di siya mananalo nationally. Oo. She's going to have a very difficult time kasi yung politics kasi parang yung iba kasi parang sinasabi nila, ay parang babaeng Duterte si Gwen Garcia, ganyan. Pero I beg to disagree kasi yung si Duterte, very clear siya kung saan siya galit. Ganon. Alam mo yung mga bagay at what point siya magagalit. Hindi yung parang kagaya nung hindi siya Joey, why daw natatakot ka kay Brujas per RG? Anong ginagawang kwento ni RG? Paano natatakot? Anong pinagagawang storya ni RG? Sa kanya nga, di ako natakot eh. Kay Bruja pa. Si RG, pink yan. Pagkatapos dati, galit na galit yan sa akin. Gusto nga raw nga niya akong idemande. Dahil daw nagsasalita ako ng di maganda kay Lenny. Ganun. O, asan na yung demanda nyo? 'Di ba? O pagkatas ngayon, kaaway niya na ngayon si Bruja. Gusto niya makikoordinate ako sa kanya. Hindi ako takot sa Bruja. Baka ayaw ko lang makikoordinate sa'yo, RG. Diyos ko, huwag mapaggawa ng kwento. Ay, madam, when nyo kakasuhan si Jeanette aka Bruja, I think the kakampings are taking care of her. Yung mga kakamping mismo ang talagang magdedemanda kay Bruja. Ayun, nagkakagalo na kasi sila doon. O, hayanan natin sila doon. Idadamay ka pa nila. Oo nga. Ang layo ni PRRD from her. Oo naman. Kumbaga parang, while sabihin na natin na may mga outburst ng galit din si PRRD nung mayor siya. Pero hindi kasi yung nature kasi ng galit niya, hindi katulad nung kay Gwen na grounded kasi yung galit ni Duterte. Yung merong madaling makita yung valid reason why. Ganon. Oo, yung tama yung sinasabi dito ni yung tungkol sa tantrums, sabi ni Juro. Yung kay PRRD kasi, kung galit siya. Yung kay Governor Gwen kasi, para siyang nagtatantrum. Ganon. Like for example, in this situation, yung parang, oy, ikaw, Albarca, ganyan-ganyan. Albarca, eme.
Hindi ka na magkakaroon ng hindi ka na magkakaroon ng kontrata, sasabihan ko yung mga LGU, ganyan-ganyan. 'Di ba? Yung normal lang magalit, pero yung kay Tatay Diggs, makikita mo yung malasakit niya. Oo. PRD gets mad on serious things. Gwen Picon on minor things. Yes. Exactly. Oo. Ano thoughts niya sa project ni Slater Young? Hindi ko pa alam yung buong story eh. Hindi ko pa gets lahat. Kung talagang may isang salita ka daw, magsampa ka ng kaso, sabi sa live ng RG. Ba't yung pinapasok si RG dito? Ba't hindi nila kasuhan? Sila itong sabi nakakasuhan nila si Bruha. Bakit yung dinadamay sa gulo nung sa gulo nila kay RG, ni kay Bruha? Hoy RG, tigil-tigilan mga akong putang ina ka. Ikaw tong humihingi-hingi ng tulong sa akin. Kaya ayoko makipag-usap sa'yo dahil ganyan ka, putang ina mo. Huwag mo nga akong dinadamay-damay sa mga kaputahan mo dyan. Diyos me. Tigil-tigilan nyo nga ako. Kung gusto nyo, gusto nyo demanda si Bruy, demanda nyo. Work on your own. Diyos ko. Kairitan po, tragis. Gusto nyo mag-away-awat, magdemandahan. Di magdemandahan kayo. Yan mo na lang sila magkakagulo dun. Correct. Sino yung Bruha po? Huwag nyo lang kilalanin yan dahil wala rin kwentang tao yan. Daw ang RG. Ang RG na yan, kakamping yan. Pagkatapos ng panahon ng eleksyon, galit na galit sa akin yan dahil sa mga sinasabi ko kay Lenny. Sabi niya, idedemanda daw niya ako dahil sinisiraan ko si Lenny. Talaga? O pagkatapos ngayon, kaaway niya si Bruha. Gusto niya, tulungan ko siya sa kaso ni Bruha. Bakit? 'Di ba? At kita tutulungan. Nakalimutan mo na yung pinagagagawa mo sa akin noon? 'Di ba? So tigil-tigilan niyo, kaputang inahan ninyo. Huwag niyo akong pinagdadadamay dyan. Number 43, gikan sa Lakbayan sa Mandaue. Ayun. Ayun lang. Kapapasok ko lang, masalugo agad kilay yung TJ. Oo, ayaw mo na. Tapos na yung TJ. Mahilig ata sa lato-lato. Awayan nila yan. Wala namang kasense-sense tapos mandadamay pa. Yun nga eh. Ano po thoughts nyo na si Pura humihingi ng tulong? Yun nga yung problem kay Pura. She doesn't understand a thing. Ako sa totoo lang, personally, hindi ko gustong makulong si Pura dahil dun sa ginawa niya. But what I want Pura to understand is importante na irespeto mo ang public space. Ang public space is not for your art only. 'Di ba? Ang space ay hindi para sa art mo lang. 'Di ba? Ang space na to ay sinishare natin sa iba't ibang tao. Ganon. So ngayon, yung iba't ibang tao at mas marami dito sa spasyo na to na naniniwala na banal si Kristo at siya ay hindi dapat na ginagawang performance. 'Di ba? Hindi mo siya dapat pinagkakakitaan sa stage, ganyan. 'Di ba? Yun yung mali ni Pure. Hindi niya magets. Hindi niya na magets na parang utang ina pagkatapos ngayon manghihingi ka ng pera. Manghihingi ka ng pera pagkatapos yung picture na gagamitin para kang si Kristo diyan na may hawak ng mundo. 'Di ba? Yun yung problem. So parang tapos yung mga iba naman na parang nagagalit kayo kay Pura, ganyan. Ako sa totoo lang, I'm not stopping Pura from what she's doing. Gusto mong mag-acting na Nazareno ka? Go ahead! E di sige, mag-Nazareno ka dyan. Pero kung gagawin mo yan, the devotees of Nazareno are going to come and bite you in the ass, di ba? They're going to run after you. Binababoy mo yung paniniwala nila eh.
'Diba? At hindi kita tutulungan dun. Hindi kita i-defend na hindi art lang to, ganyan-ganyan. Hindi, respeto mo yung private, yung public space. 'Diba? Ngayon, kung gusto mo na respetuhin ka, mag-perform ka sa ticketed event, mag-perform ka kung sinong gusto makakita ng performance mo, at wag mong i-shove sa public. Wag mong pinopost mo pa sa TikTok mo eh. 'Di ba? Gusto mo kasi yung art mo i-consume ng lahat. Yung art mo nga hindi palatable sa lahat dahil para sa iba, napakasagrado ni Kristo at ang kanyang katauhan bilang Nazareno. 'Di ba? Ganun lang. Sa Twitter lahat ata pinagtatanggol siya kahit mali. Tatanga naman ng mga tao sa Twitter eh. As an agnostic, I agree. Kulang ng sensitivity. Too much freedom as I would say it. It is actually the attitude that my freedom is more important than your freedom. 'Di ba? Ganun kasi yung nangyari. Na parang, yung freedom ko mas importante. My freedom to express my art is more important than your freedom to practice religion. That is what Pura is saying. At yung mga nagtatanggol kay Pura, yun yung hindi nila maisip. 'Di ba? Sabi ko nga, ako, sa totoo lang, ayoko makulong si Pura. Pero, hindi ko rin pipigilan yung mga religious group na idemanda si Pura. I think, the cases against Pura are going to be dismissed in one point or another. Pero pag naiisip ko yung hassle na idudulot ng mga kaso na yun kay Pura, sige, Pura, okay lang, deserve mo yan. 'Di ba? Deserve mo yan, mahassle ka ng bonggang-bongga, maghanap ka ng abogado and everything. Deserve mo yan. Ganun. I think Pura is going to win, to be honest. Dun sa mga cases niya, I think Pura is going to win. But even if Pura is going to win, it doesn't change the fact na disrespectful siya sa public space. Ayun. Maling-mali siya doon, nasobrahan na kasi siya. Totoo. Ayun. So, I really, parang sa akin, klaro yung position ko kay Pura. Klaro yung position ko kay Pura. I know drag is an art, but I also know that you have to share your public space to a lot of people. And the public space that we have right now is being shared with believers, non-believers, and drag artists like yourself. 'Di ba? So, hindi po pwede na parang, dapat lahat kayo intindihin nyo lang yung drag art ko. 'Di ba? Madam, thoughts mo kay Rambo Talabong? I don't like him. I don't like the way he thinks. I don't like the way he makes TikTok. Ang tsaka. Ayun. Hindi ko type si Rambo Talabong ever since. Mananalo si Pura dahil di naman niya ginawa yung pamabalahura sa isang simbahan. Pero Myanmar, parang yung kaso yata is not yung 193. Ibang article yung ginamit nila which does not require the act to be conducted sa loob ng simbahan. Ayun. Ano po pagkakaintindi nyo sa SOGI bill? It's an anti-discrimination bill based on gender. Ayun. Kasi iba speech niya sa week. Ano to? Ayun. So punta na tayo dun sa cyclist. Hanggang 12 lang tayo guys ha. Hanggang 12 lang tayo. Yung sa cyclist at saka yung sa cyclist at saka dun sa nakaka-frustrate kasi yung cyclist, he doesn't want to be bothered at all. At legit na takot talaga siya. Legit na natatakot talaga yung cyclist. Ayun. Pagkatapos, ang tawag dito, go. Hi, Joey. Sino to si 647? May tanong lang ako, Joey. May Sige, tanong go. lang ako, Joey. Oo. Pag ba binigyan ka ng persona non grata, ibig sabihin, hindi ka na pwede pumunta sa lugar na yun?
Hindi naman. Hindi naman, yes? I don't think hindi naman sa bawal. Kasi yung hindi pagpunta sa isang lugar, that is banishment. Ang pwede lang mag-order niyan, court. Court lang yun. Ang pag Okay. sinabi na persona non grata ka, ibig sabihin, hindi ka lang welcome. Ibig sabihin, kahit binigyan siya ng persona ng grata. Oo, hindi Okay. ka welcome. Ganon. Kala ibig ko hindi sabihin, talaga siya pwede pumungtong sa lugar na yon. Oo, hindi siya pwedeng pumunta doon sa lugar na yun. Ngayon, yung persona non grata na yun, pwede yung gamitin ng mga businesses, ng mga establishment, na kunwari, pupunta doon si Pura Luca Vega, pagkatapos magche-check-in siya sa hotel, tapos sabihin ng hotel na parang, ay, pasensya na po, persona non grata po kayo dito, ganyan-ganyan. So, pwedeng maging justification yun ng hotel na hindi siya bigyan ng service, ganon. Kasi hindi nga siya welcome sa city. Ayun. Okay. Parang pwede siya pumunta pero hindi lang siya welcome. Oo. Kasi yung pag hindi ka pwedeng pumunta, banishment yun eh. Court order dapat yun eh. Yung hindi ka po pwedeng pumunta sa isang lugar. Ayun. Ate Joey, RG, huwag ka daw pumatakot. Hindi ko nakakausap si RG. Anong naiisip niyang natatakot ako? Hindi ba po pwedeng ayaw ko lang kausap si RG? Okay, yun lang, Joey. Nagtanong lang ako, Joey. Thank you, Joey. Okay, thank you, Gomer. Ayun. So anyway, anong natatakot ako? Ano yung sinasabing natatakot ako? Kung true name niya, yung gagamitin niya. Hindi, kasi identified naman yung true name ni Pura Luca Vega. Sino yung bagong species? Hindi, si RG, lumang kakamping na yun. Ayun, hello 647, hello. Magandang gabi po. Good evening. Ayan, meron kang gustong i-share? Ano pong connection ni Sir BBM po kay yung namatay na politician po? Kasi umiyak siya sa wake po eh. Kaya hindi ko alam po anong connection. Ang tawag dito si Secretary Toots Ople. Apo. Yung mga Ople kasi, meron silang very long history with the Marcos family. Yung tatay ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr., ang kanyang labor minister ay si Blas Ople. Si Blas Ople ay tatay ba? Tama ba guys? Tatay ni Secretary Toots Ople. Ayan. Now, if you, in case you don't know, Philippines is one of the first country which codified our labor laws. So sa buong mundo, tayo ang isa sa mga pinakaunang bansa na nag-isip kung paano protektahan ang karapatan ng mga manggagawa. Ferdinand E. Marcos Sr. Through Secretary Minister Blas Ople. So ngayon si Blas Ople, tatay yun ni Secretary Toots Ople. Ngayon, nung nanalo si PBBM, ang gusto niya talagang makasama na labor-related secretary ay si Susan Ople para sa Department of Migrant Workers. Yung Department of Migrant Workers is a new department na mangangalaga, mangangasiwa sa lahat ng sa lahat ng mga kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho abroad. So, sa Secretary Toots Ople, ang alam ko talaga, meron yan cancer. So, ang alam ko din, ni-refuse niya na si BBM twice na maging Department of Migrant Workers Secretary. Kasi nga, yung stress talaga would really take toll on her health. So, nagkaroon na siya ng remission. Pinilit siya ng presidente na hindi, parang I cannot think of anyone else. Ikaw talaga. Eventually, napapayag rin ni PBBM si Secretary Toots, ganyan.
Ay, siya ba yung nagpo-push sa mga utang ng OFW sa Saudi Arabia? Yung sa ano, nagpo-push kay Sir PBBM. Well, isa siya sa mga umaayos, no? Nangako ang Saudi Arabia na babayaran yung utang ng mga company sa mga unpaid wages noong 2016 yata yon. So, isa siya sa mga umaayos. Isa yun sa mga marami niyang trabaho. Ayun. So, It's a loss. ayun. So, anyway, magaling si Toots Ople. Actually, isa siya sa mga magagaling na sekretary ni PBBM. Kaso yun nga, namatay. Ayun. Ayun. Hello, Sue. Meron ako question po. Yung mga Ople generation po, ubos na po ba? Hindi ko alam, pero yung isang Ople, meron akong kaklase sa law school na isang Ople na napakabait naman. So, okay naman siya. Ayun, si attorney Ople. Ayan, kaklase ko sa law school. Tas ngayon, mga labor cases din yung hinahawakan niya eh. Ayun. Kabait naman siya. Ayun, hindi ko alam, pero medyo na bad trip, alam ko na bad trip yung family ni Susan Ople kay Miss Pebbles Talakera. Kasi parang hindi yata alam ni Pebbles na may cancer na si ano. Tapos parang nag-post tong si Pebbles na ano ba naman yan, 3 weeks na hindi pumapasok, ganyan. In fact, to be fair kay Secretary Hindi pa before siya na-inform. before siya nag-leave, she made sure na libre na yung employment certificate, yung OEC ng mga overseas employment certificate ng mga OFW. Ganon. So bago siya wellness leave, in-insure niya yon. And then, at saka yun nga, may sakit naman kasi siya talaga. Ayun. So parang nasaktan yung family ni Secretary Toots Ople doon sa ginawa ni Pebbles. And ako naman, I think talagang medyo nagkulang sa sensitivity doon si Miss Pebbles Talakera doon sa kanyang post. Ayun. So medyo nagkasamaan sila ng loob. Ayun. Ayun lang. Hello, Sue. Hello, Sue. So, wala kang sound. Parang naubos ang mga Ople May lihim na hate ka ba sa kanila? Parang ang kawawa doon, namatay yung dalawang kapatid ni Secretary Toots Ople, namatay a month ago. Tapos yung dalawa niyang kapatid, parang 5 days apart lang daw namatay. And then, a month after siya naman. Ayun. Either Ignacio or Balabagan will replace Ople wishingly, sabi ni Thick Walls. Saan yung paubos na yung effective? Ano? Minsan yung mga nauubos, yung mga effective pa nawawala. Effective sa government. Well, unfortunately, sayang kasi parang yung competent pa yung nawala. Ayun. Bakit? Dahil sa sakit lang cancer daw, Louie, on IG. Si 647 sinasabihan ko. Tapos yung mga pulpul nasa gabinete pa rin. Oo. Hi, Juliana! Hello. Wala akong hate sa Ople. Na-curious na ako sa mga Ople. Bakit na lang, di ko alam kasi bakit umiyak si PBBM doon. Wala akong masyado... Well, kaya siya umiyak doon kasi siya yung namilit eh. Pinilit niya na, from Bulacan ng mga Ople, yes. Kaya merong Ople Day Blast Ople Day na holiday sa Bulacan. Ayun. Nasa lahi talaga nila ang cancer kaya nakakalungkot. Lung cancer. Si Blas Ople, matanda. Chain smoker daw kasi talaga yun.
Ayun. Well, hindi nakakaalam eh. Actually, maraming hindi nakakaalam na yung matandang Marcos, isa siya sa isa siya sa great protector of manggagawang Pilipino. Kasi yung government niya, ang isa sa mga pinakaunang gobyerno sa buong mundo na nag-codify ng labor code. Miss Joey, sa experience mo, mahirap ba consti na subject? Sa experience ko, hindi. Kasi yun yung pinakamataas ko na grade. Ayun. Mas pinakmahirap, negotiable instrument. Ayoko noon. Ang tatay ni Secretary Ople ay naging gabinete ni Apo Lakay dati. Oo. Nyemas first meeting, 60 pages pinabasa na kayo. So, igsi niyan, 60 pages lang. Charot. Maigsi pa yan. Ano ka ba? Kayang-kaya mo yan, Drok. Kayang-kaya mo yan. Maigsi pa yung 60 pages na yan. Ano pong thoughts niyo sa case ni Jimboy? Sino si Jimboy? Yung namatay sa police, pinagbabaril po. Ah. Yes, true. Tapos sasabihin ng iba na walang malasakit ang Marcos sa mga manggagawa. Yeah, we're still using the labor code up until now. Meron lang siya mga amendments and everything. But the core protection was already built in the 70s. Diba? Pero bakit sabi ni VP Sara Wills doon pinakamahirap? Oo, para kay Inday. Yun daw yung pinakamahirap. Dami kasing tatandaan doon. Memorization kasi yun. 13th month pay kay FEM yon, sabi ni Thick Walls. Ano yata yung kay FEM, 13th month pay sa mga government employees. Pagkatapos, eventually, pinalawig yon, pati yung mga private, ni-require na rin na magbayad ng 13th month pay. Ayun. Pero syempre, it was initiated by the old Marcos. Ayun. Do you agree na lack of decorum ang mga news senators? Sabi ni Pablo John. Hindi siya malaking issue sa akin. Ang importante gawin nila yung trabaho nila. Kahit nakatuwad pa silang gawin yung mga trabaho nila, tas naipasa nila yung mga batas na dapat maipasa, I wouldn't care kung nangungulangot pa sila sa Senado. So parang feeling ko, a lot of people are making big deal out of it. Diyos ko po, importante resulta. Diba? Importante resulta. Ayun. Yes, lalo na si Tulfo. Kay Tulfo naman, it's really about the substance, di ba? It's really about kung kunwari si Tulfo, yung ginagawa niya ngayon, ay ginagawa niya in a way na parang parliamentary-like, pero same substance. Matutuwa ka ba doon? Hindi pa rin. Di ba? Hindi pa rin. Parliamentary tapos unitary. Sana matanggal na nila rice tarification and oil regulation. Louie, wala na pong oil regulation. Wala na pong oil regulation. Ano sinasabi ni Louie? Deregulated po ang oil. Kaya nga po sinusundan natin ang presyo ng oil sa international market. Baka he meant oil deregulation law. Baka nga. Baka. Ayun, hello, Sue. Bakit sabi ni isang Tulfo meron? Wala pong oil regulation. Deregulated na po ang oil. Ibig sabihin, free market na po siya. Hindi po siya nire-regulate. Sue, magsalita ka. Hindi ka naririnig. Ayan, sige, bababa na lang muna kita, ha? Ayun lang. Naka-silent mode si Sue. Oo nga eh. Yung ginawang Tulfo in action sa Senado. Baka nire-record ka niyan. Oo nga eh. Okay. Thanks. Oo. Ang dati, regulated siya. So, parang nagsaset sila ng price ng oil.
Pero hindi nga siya wise na move. Kasi nga, kapag ka kunwari pineg siya at a certain price, dati kasi parang may subsidy yan ng gobyerno yung oil. And it's not a very good policy. So, diniregulate siya. So, ibig sabihin, now you're paying for the real price of oil. Ayun. At ano pong rating mo kay PBBM as head of Agri? Hindi ko pa siya mag-grade Ayun. But I am not very confident. Ayun. Hindi ako masyadong confident sa performance niya as Agri-Secretary. To be honest. Ayun. Ayun lang. Kaya nga yung drilling ng langis, yung hinahabol sa kaso may kabalbalan noong 2012. Diyan nagsimula yung parang pag-aangkin nila sa 2012 sa South China Sea. It's a no for me na siya ang head ng Agri, yun lang. Actually, Duncan, ito yung take ko dyan, Up until now, even if I am not confident, I think the best person for agriculture is still the president. Okay? Bakit kanyo? Kasi he has all the tools to make a change in the agricultural sector. So parang sa akin, dapat since the president wanted to take on the agriculture secretary job, di go ahead. Sige, ikaw bahala dyan. Ayusin mo yan. Ganyan. Kapag natapos ang administrasyon ng presidente na walang nangyari sa agriculture, I'm really going to define his administration based on that. So, ibig sabihin kung walang nangyari sa agriculture, doon ko huhusgahan si PBBM. Mainly. Doon ko huhusgahan siya na parang, puta, kinuha mo pa yan pagkas wala ka naman palang magagawa, diba? So, kung wala siya talaga magagawa dyan, mababadrip talaga ako ng bonggang-bongga. Ngayon, let's say, sabihin natin na ibigay ni PBBM yung pwesto sa ibang tao kasi hindi na raw niya magampanan dahil marami siyang ginagawa bilang presidente. Matatawa pa rin ako. Kasi parang unang-una sa lahat, ba't kasi kinuha mo pa? Diba? Ba't mo kasi kinuha pa? So, pagka ganun yung nangyari, na ibibigay niya yung posisyon ng Agriculture Secretary to someone else, lalong bababa yung confidence ko sa kanya. So, at this point, I think, for me para sa presidente, to stay as a Department of Agriculture Secretary is the best situation right now for him kasi kung meron siyang magagawang maganda sa agriculture, that's going to be part of his political capital. And I would be very, I'd be very satisfied pag ganun yung nangyari. Pero pag umalis siya dyan, definitely, mababawasan yung confidence ko sa kanya. Nababawasan na nga yung confidence ko sa Pangulo So pag umalis siya dyan, dahil sabihin niya, ay busy pala ako sa pagiging presidente, hindi ko pala kayang mag-agri secretary. Lalo ako matatawa sa kanya. Ayun. And to add, Joey, kabawasan din sa pondo ang pagpapasweldo sa DA secretary. Pero yan kasi parang it doesn't really affect the budgeting so much. Kasi magkano lang naman sweldo ng Department of Agriculture Secretary. Mahirap hawakan ng agri kung ang tagal nang napabayaan, sabi ni Lavi. Well, oo nga. Kaya nga, kasi siya yung merong siya yung talagang merong kapasidad to really make a change sa agriculture. Thoughts on rumor that PRRD will run for Senate? I am going to talk about it when it's already there. Let's cross the bridge when we get there. Ganon. So it's up to him now how he will use his power. Yes. I think that's the best approach. Kinuha mo yan, ginusto mo yan, walang pumilit sa'yo yan. Diba? So ngayon sa akin, kung aalis nun si PBB, and up until now, I still believe na siya pa rin yung best person for that. Ganun. Kung kumuha siya ng alter ego, kumuha siya ng someone na ganyan-ganyan. Pero yung lahat ng decision making, hawakan, kasi yun yung gusto niya Kinuha niya yan kasi gusto niyang tingnan yung affairs ng agriculture.
Ayun. Unpredictable ang agri, mahirap hawakan yan, lalo na sa lagay ng ekonomiya at ng panahon. Well, hindi niya yan bibitawan for sure, baka kasi mas mabalahura pa ang agri. Maaari, 'di ba? Ako naman kasi, I do not expect the president, even if sabihin na natin na hindi tumataas yung confidence ko dahil sa nangyayari sa administration this past few months. Hindi ko ine-expect ang Pangulo na isosolve niya lahat ng problema sa agriculture. That's also unfair to expect something like that sa presidente. But I would expect that he would make some fundamental changes. Ganyan. Ganon. Like for example, increase ng production, local production, ganyan. Alam mo yon? Yung yield ng ani, ganyan. Ma-put in place yung pag-industrialize ng agriculture natin. Yung mga tipong ganon. Ayun. Yung mga foundation ba ng agriculture, malay down man lang. Kahit pa sabihin natin na wala pa siyang direct impact or ano. Those are the things that I can appreciate. Ganon. I do not expect the president to solve everything on our agricultural situation. Pero pag mag-lay down siya ng foundation in order to make the agriculture sector go in the right direction, sa akin that's good enough. Kaso nasan siya dyan? Dapat malinaw para alam ng tao na may ginagawa siya. Well, yun nga yung tanong. Dawson Lear, yun nga yung tanong. Yun talaga yung tanong. Kasi parang, this is not gonna be solved by subsidies. This is not gonna be solved by giving them fertilizer, giving the farmers ayuda, yung mga ganun. Hindi siya magtatapos lang sa ganun. Hindi siya magtatapos lang sa pagbibigay ng lupa sa mga carpable, yung pamimigay ng mga carpable lands, yung mga ganun. Hindi siya magtatapos lang sa ganun. Sana yung budget for agriculture is madagdagan din. Ako nga, sabi ko nga even if my confidence is not very high, if the Department of Agriculture is going to ask for confidential funds, give it to them. Ibigay nyo, 'di ba? Para mag-aalas 12 na. Ayun. Ibigay nyo na para matapos na para 'di ba? Mahuli ang dapat mahuli. Baka ma-solve na yung mga agricultural smuggling, mga hoarding ng mga agricultural products, those kind of things, 'di ba? Ay, parang hindi na maramdaman ng NFA, sabi ni True, actually parang mas deserve pa ng agriculture sector ang Confi Fund. Well, Duncan, nasa kasi yan nasa proposal kasi yan. Hindi mo kasi po pwedeng ibigay ang confidential fund sa taong hindi naman willing to use it. Ganon. Ang confidential fund kasi hinihingi yan sa taong may plano. Binibigay yan sa taong may plano. Kung merong tao, kunwari maraming problema sa agriculture, if they're going to ask for a confidential fund and they have a plan on how to use it, di walang problema, may plano. Kahit pa sabihin natin na deserve ng agriculture ang maraming confidential fund, paano nga kung yung, kunwari sa PBBM nga, wala naman siyang plano to do that. Wala naman siyang plano, di ba? Kung hindi naman yun kasama sa mga program of activities niya, so ba't siya bibigyan ng confidential fund? Kasi hindi ka po bibigyan ng confidential fund kung wala kang plano. Kaya binibigyan ng isang agency ng confidential fund kasi nagpo-propose ka na merong problema. Ito po ang problema at ang problema ay masosolve ko through the use of confidential funds. Ganon. Tapos explain mo yung kung paano mo gagamitin yung confidential funds mo, ganon. You know why Inday was able to get huge confidential fund? Because when Inday took over as the Department of Education Secretary, we are number 1 in online child exploitation in the fucking world. Students
biktima ng online sexual exploitation. Ngayon, isa yun sa mga agenda niya, aside from the fact na yung mga student, hinuhubog rin ng mga, niraradicalize ng mga NPA, ganyan-ganyan. She was able to propose, the problem and the uses of confidential funds. Ganun. Baba na po ako, madam. Salamat sa clear understanding po sa mga ople. Welcome, 647. Thoughts mo, ma'am, sa maaaring impeachment na iyain ni Castro against VP Inday? I think it's for the soundbite. It's not gonna prosper. Ilan lang naman sila doon. Hindi naman magpo-prosper yan. So, it's for soundbite na para kunwari may impeachment si Inday, ganyan-ganyan. They have to do it kasi syempre, kailangan nilang talunin si Inday. Ayun. So, ilang piraso lang naman yung Makabayan Block doon. At the onset, tingin ko lang din yan. May development na ba yung raid ni Tambaluslos sa bodega ng bigas? Inaabangan ko rin, kuyang. O, diba? Naabangan ko rin, diba? Since nagbida-bida ka dyan, sinabi mo na wala palang kakulangan sa supply, dapat Joey, read my message. Let's talk about Bruja. Ayong pinag-uusapan niyo ako tapos sinasabihan niyo ako natatakot ako i-demanda si Bruja. Kung gusto niyo i-demanda ninyo. At ayong pinag-uusapan niyo ako sa live ninyo. Playing hero si Tambaluslos. True. Kaya dapat mawala ang mga anay na yan sa 2025. Kabataan, ACT, at Gabriela Party List. Guys, tandaan niyo yung tatlo na yan. Kabataan, Party List, ACT Party List, at Gabriela. Huwag nyo nang iboto yan. Bakit magkakaaway na naman sila kagabi, sila Bruja at Tash? Si Bruja, galit na sa kanya mga kakampink. So, ayun. Bayan muna, pero yung bayan muna hindi na sila nanalo. And let us keep it that way, na hindi na sila manalo ever. Kabag, sabi ni PRRD. Ayun. At si Ontiveros. Oo nga eh. Ayun. Wala na ang bayan muna. 3 na lang natitira. Kaya kung makabayan na subject, renamed as makabansa. Para walang recall sa kanila, no? Call me if you are ready. Ready for what? Yes, madam. Napadaan kanina si Bruja ang topic nila, kaloka. May development na yung raid. Wala pang 10 ang Makabayan. Excited na sila matalo ulit. Ayun. Anyway, last topic before tayo matulog. Yung siklista at saka yung ang pangalan nito, yung former cop, retired cop, si Mr. Willie Gonzales. Ayan. So apparently, yung cyclist, ayaw talaga magdemanda. Tapos, para nagkaayos na daw sila, ganyan-ganyan. At ayaw rin daw pumayag ng family nung guy. Napahabain pa yung issue. And sa totoo lang, ako hindi ko ma-blame yung cyclist. Hindi ko talaga ma-blame yung cyclist. Kudos kay Mayor Joy. Ay, bakit? Anong ginawa ni Mayor Joy? Anong ginawa ni Mayor Joy doon? Sabi sa Reddit, natakot daw yung cyclist. Pinost niya Attorney Raymond Fortun yung chat nila nung cyclist. May justice be served. Ba't ano ginawa ni Mayor Joy?
She strongly condemned the incident, started an investigation. Ah, very good. Very good. Oo. That's good. Mag-extend daw ng legal assistance si Mayor. That's very good. That's really nice. Ako kasi, parang sa part naman ng government, ang iniintay ko dyan, yes, number 1, investigation. Number 2, to be fair sa LTO, nag-issue na sila na show cause order dun sa kay Willie Gonzales eh. So, that's for the license. That's good. Parang meron din ako narinig na na-revoke na rin yata yung lisensya niya sa pag-carry ng gun. Ayun. Baka tinakot kaya, madam. Ang hirap hindi mag-isip ng ganyan, ambot. Biruin mo, nagpunta sila sa presinto, former cop yung involved. Pagkatapos ang nagbayad pa ng 500, yung siklista. Yung cyclist pa yung nagbayad ng 500. Talaga? Tapos nagpirmahan daw sila ng compromise agreement. Pagkatapos yung nagdala sa'yo doon may hawak ng baril. Sige nga. Director General ata yung pulis. Mukhang mataas yung posisyon eh. Siyempre yung mga pulis papaboran ng mga kabaro nila. That's expected. Especially a retired one. That's expected. Mahirap talaga magdala ng baril ang hindi marunong kontrolin ng emotion. Ayun. So, although vini-verify ko pa yun kung talaga siyang na-revoke yung lisensya niya sa pagdadala ng baril. Pero may nag-post kasi meron kasi nakitang post na nagsabi na na-revoke na daw yung lisensya niya sa baril. Tapos, to be fair, yung LTO, immediately, nung nag-viral yung video, nag-issue sila ng show cause order doon kay Willie Gonzales for that incident. So, kumbaga, ang at stake doon yung license niya. While the case was compromised, kasi kung ako yung cyclist, I just want to get on with my normal life. 'Di ba? I just want to live normally na walang ganyan. Kung tutulungan nila yung cyclist, I hope they're going to give everything doon sa cyclist na yun. Kasi ang dami niyang i-risk eh, para lang ipaglaban yung karapatan niya. 'Di ba? Ipantay ninyo yung sitwasyon na kung tutulungan nyo yung siklista, tulungan nyo talaga all the way. Diba? Baka mamaya, biglang iwanan sa ere, kawawa naman yung cyclist. Diba? Kasalanan pa daw ng vlogger, gaslighter pa. Yun nga yung hindi ko gets eh, yung parang, naging viral siya, kasalanan dahil pinost. Sir, you were driving. You are actually exercising two privileges at that moment. Yung lisensya mo as a driver at yung lisensya mo as gun holder. 'Di ba? So this is a public issue. Hindi mo pwedeng sabihin na na parang kasalanan to ng vlogger, ganyan. Sa totoo lang nakakabwisit yung mga ganito at sobrang crazy that we're going to experience yung ganitong klaseng, ito yung literal na suppression ng freedom to express. Ito yung literal na ganun. Na nagsusuppress, wow talaga? Bawal magsalita kami? Yung mga vloggers at yung mga nakakita ng pangyayaring yan, bawal magsalita? 'Di ba? Kung mag-explain ka, huwag mong pigilan yung ibang taong magsalita. 'Di ba? Nag-press con yung police, sinisi pa yung nakakuha ng video sa incident. Oo, tsaka di ba parang sinabi niya na hindi naman daw niya tinutok. Di ba? Parang nito? Ano may nasasabi nito? Di ba? Na-trace yung vlogger because may CCTV. Na-trace yung vlogger because may CCTV plate number niya. Investigator din kasi itong di ba? Can the city take on the case in behalf of the cyclist? Kailangan, I do not know, pero kailangan nila ng consent definitely kailangan nila kasi nga lang yung cyclist at saka yung family ayaw naman magkaso talaga eh. Ayun. Tumanda nang walang pinagkatandaan, lakas makabobelya ni Manong.
True! Ayun. Hello, Uncle Ayan. May post si James Deakin. Maganda yung post niya eh. Kasi according to his post, yung City Attorney of Quezon City has reached out to him, and sabi ng City Attorney is that yung mayor gusto mag-reach out kay James Deakin in regards to the situation. Ang sabi dito is that the mayor has vowed to provide everything you need, including witness protection. And then Senator J.B. Ejercito has also pledged to help. So, if ang issue nila is yung safety, ayan, the QC mayor is willing to provide it. Kasi kung kay Fortune lang, hindi magagawa ni Fortune 'yon. Kasi si Fortune is willing to help eh. Pero ayaw ng family na... Ayaw ng family. Because, I'm sure kasi walang assurance of safety eh. Yes. And I don't think Fortune can give that. Exactly. But since nagre-reach out na, parang kasi ang question dito is that naghahanap si James Deakin kung sino yung may contact doon sa may cyclist. Oo. And then, may nag-post, ito si Atty. Raymond Fortune, nakausap niya na yung cyclist. Kasi parang piniem yata siya ng cyclist or something, or nag-PM siya piniem siya ng cyclist or vice versa. So, yun yung situation doon. I hope. Sana, maano to. Oo. I cannot accept na maging ganun lang siya. Oo. Minsan kasi willing silang tumulong habang maingay pa. Kapag tumahimik issue, hindi na yan tutulungan. And that's a really good point. Possible yan. Kasi ang tawag dito, tutulungan kasi galit na galit yung sambayan ng Pilipino. Tapos, pag nasa gitna na, umalapit na sa finish line, 'di ba? Maapektuhan yung trabaho ng tao, ganyan-ganyan. Yung mga ganong, So, kaya nga ako, kung tutulungan natin tong cyclist, dapat tulungan siya all the way. At hindi siya iwanan sa ere. Kasi, we really have to, we really need to make this system work for everyone. And tayo, ang maitutulong natin doon sa cyclist is that, pag pinaglaban niya yung karapatan niya, dapat hindi masakripisyo kabuhayan niya, hindi masakripisyo yung pamilya niya, yung safety niya, yung security niya, yung mga ganong ebas. Kasi, I'm pretty sure, yung police, hindi niya concern yung ganyan eh. Hindi niya concern yung safety niya. Wala siyang problema sa pera, wala siyang problema sa abogado, wala siyang problema sa connection, wala siyang, 'di ba? Yung mga ganun ba. So, the best help that we can do is to really, show support dun sa cyclist na pag tinulungan natin to, dapat tulungan natin siya all the way. Diba? Hanggang makuha yung justice. Matapos yung case. Hanggang matapos. Correct. Diba hanggang dulo dapat to? Hindi pa ba sumasakay si Senator Tulfo sa issue na ang daming nag-aabang. Yan eh. Aabang. Kala ko nga lalabas kagad sa Tulfo eh. Oo nga eh. Diba? Boy, hindi sumakay. Bakit kaya? Oo. Feeling ko baka contact ni Tulfo sa CIDG ang Willie Gonzales na yan. Pwede. Feeling ko baka contact ni Tulfo yan. Kasi maraming kaibigan pulis si Tulfo eh. Lalo na sa CIDG. Ayun, tropa pips. Di natin alam, pero intayin natin, 'di ba? Ayun lang. Actually, kanina pa nire-remind ni Uncle Aya niyan, yung post ni James Deakin niya. Maganda nga yung post ni James, ayun. Thank you, Uncle Ayan, for insisting. Kasi nakalimutan ko rin na kanina yun eh. Oo, nakalimutan ko i-check kanina. Na-mention mo na nga. Kasi pag sa mga road something, masarap mag-follow kay James Deakin eh. Kasi marami siyang nilalabas sa mga issue about it eh. True. Ayun lang. Ayun o. Hosha, okay na ba tayo? Slow sila. Baka na rin ako, matutulog na rin ako. Thank good you, night. Ayan. Thank you for sharing. Ayan. Sige, good night na guys, and I'll see you next time. Tulog na tayo.